Now, merong memorandum ang LTFRB, I think, is it LTFRB or TESTA, na ang bawat driver ng bus long distance, they can only be allowed to be in the Manobela for no more than 6 hours. Now, may mga biyaheng probinsya from here to, let's say, to Gigarao, 12 hours, isa lang ang driver. Kuminsan, driver, conductor. Si conductor, nagpe-play ng driver at the same time, si driver nagpe-play ng conductor, papalitan lang, which is bawal. So, who's making sure na hindi nangyayari ito? Pero nangyayari na ito. You guys know, na, di ba? Dapat 6 hours lang. Ang purpose niyan, sinong gumawa ng, is that memorandum circular from LTFRB? And nakita ko po yung importance doon sa MC na yan, yung ginawa niyo yung policy na yan. And I do agree wholeheartedly, and I commend you, whoever wrote that policy. Kasi for the safety of the passenger. Kasi pag pagod na yung driver, naantok na more than 6 hours, bored na siya, there's the tendency na he will cause accident. Am I right? LTFRB? 6 hours lang dapat? Yes, sir. Tama po. This is for bus drivers. For bus drivers, yes, passenger sir. Bus drivers. Yes, sir. After 6 hours, baba siya, ibang driver. Yes, sir. Or nakaboard na, sir, yung driver na kasama niya. Ano ka? Nakaboard na po, kasama na doon sa biyahe. For example, sir, yung biyahe niya from yes. Manila to Tuguegarao, after 6 hours, dapat, sir, palitan na siya ng isang alternate driver na nakasakay na din sa bus. Ang nangyayari nga, yung driver, papalitan ng konduktor. Papalitan ng konduktor. Na konduktor is driver also. It's not allowed, sir. Huh? It's not allowed. Exactly. But it is happening. Yes, sir. And that causes accident kasi itong si konduktor, nandoon siya, ano sa mga pasahero, gising siya, and then si driver drive, and pagkatapos to, ay nantok na ko pre, sige, higda ka lang diha, palit ito si konduktor. Ako pre, sige, higda ka lang diha, palit ito si konduktor. Pagod na si konduktor, tulog si driver, pagising driver, ako naman ulit, which shouldn't be the case. So, sino po ang magsisiguro na yun po ay hindi, yung practice na yun ay hindi nagagawin? Sir, it should be the LTFRB. Okay. So, kaya po tayo magkaroon ng programa na para masita itong mga gumagawa ng ganon. Hindi dapat. Nakita niyo sir? Nakita natin? Yes, sir. As Nakita we po namin. go along, itong mga reasons, yes, sir. Many reasons kung bakit nagkakaroon ng aksidente sa mga kalsada involving public utility buses. Ito yun, LTFRB Memorandum Circular number 2017-012. Public utility bus drivers are required to drive for 6 hours only. Yes, sir. Okay. Now, merong ito dito. Bakit kami 16 hours? Holy moly. Tumatawa pa to si Cristo. Sabi niya, kailangan pala ang driver at konduktor, 6 hours lang biyahe. Bakit kami 16 hours? Ha, 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 ha. Natuwa pa siya. Oh. Inaapi na nga siya. Natuwa pa siya. Buti mabait to. Hindi pa nagmura. Di ba? Not only on LTO, and how about yung sa mga truck drivers? Hindi na bus Kasi may mga truck drivers din na nagbibiyahe from, say, Isabela down to papunta dito sa Maynila o hanggang Bulacan. That's more than 6 hours. Yes, sir. Sa mga bus drivers lang ba ito? How about sa mga truck drivers? Including for the truck, sir. Including truck drivers? Yes, sir. Kaya po yung ibang malalaking truck, mayroon pong higaan sa likod doon. May provision po ng, even the bus, sir, mayroon pong provision na tulugan yung extra driver sa likod so that they can sleep comfortably. So itong mga truck drivers, after 6 hours, mandated sila na tumabi at matulog? Yes, sir. No, sir, no. Dapat po may alternate po siya kasi it's not safe din, sir, kung titigil siya doon sa along the highway. It's not safe to stay there. Dapat, sir, may ka-alternate din siya mag-drive. I'm telling you right now, even while we speak, lahat halos. Wala, sir, wala. Wala. Lahat ng mga truck, yung mga lalaking truck, yung mga 18-wheeler, galing from Tuguegarao, galing Pangasinan, galing Isabela, driver lang at dalawang piyon. Yes, sir. Pahinanti kung tawagin. 3 lang yan sila. Of course, may kama. Ang ginagawa,
pagpagod, paparada, matutulog si driver, magnanap mga 30 minutes, 1 hour, drive na naman ulit, which is dangerous. Again, LTFRB. So maybe you should start cracking down on that. Yes. Siyempre, wag natin multahan yung mga drivers. Multahan natin yung mga may-ari ng mga truck. Silang tumitiba-tiba. Tapos yung mga drivers nila na pinagtatrabaho ng more than 8 hours, 10 hours, 16 hours sa manobela, yun lang ang bayad. O meron man siguro dagdag, piso-piso lang. So, sino pwede magmultahan nun? Yung mga owners ng mga trucks. Operator, sir. Operators ng mga truckers. And I want some of them na makasuhan or mamultahan. Yes, sir. Diba? Siguro, sa susunod na hearing ko sa kasi vice chairman din po ako sa Labor and Employment, imbitahan ko tungkol dyan. Kasi marami mga drivers na nagreklamo. Yes, sir.